Amen. So dito po makikita natin na nung sa Old Testament, meron po silang sistema o dapat gawin na paghahandog bilang pambayad sa kasalanan. So ang sabi po, sinabi ni Yahweh kay Moses, ibigay ng anumang nauukol kay Yahweh, mag-aalay siya ng handog na pambayad sa kasalanan. Maghahandog siya ng isang lalaking tupa. Yun po yung mga requirements. Isang lalaking tupa at walang kapintasan. At itinakda na iniaalay taon-taon. Kung napatawad na nga ang lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganung mga handog, wala na silang alalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan. At hindi na sila kailangan mag-alay pang muli. Ngunit ang mga alay na ito ay nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan taon-taon sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makakapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay pati mga handog at mga hayop na handang sumugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin, hindi mo pinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang gawin ang kasalanan, pawiin ang kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Sinabi mo na, yun lang po. Opo, ayan. Thanks be to God. So, Merry Christmas po sa ating lahat. So, mas lalo po nating naintindihan yung lalim ng dahilan bakit po kailangan magkaroon ng Pasko. Bakit po kinakailangan na si Jesus ay magkatawang tao para po masatisfy niya yung batas ng God's Kingdom, para po masatisfy niya ang batas na inilagak ng Ama na nasa langit. Kasama na po dyan yung 10 utos. Di po ba? Kasi yung 10 utos nandun na lahat para maging kaya-aya tayo sa Panginoon. Kaya, kasi tao lang tayo, minsan dumaraan tayo sa mga pagsubok, minsan nakakapag-judge tayo, kasi po, kahit minsan lang ang utak, kaya pag ako nagpipray, Lord, forgive me for what I had done, sa aking action, sa aking nagawa, at sa aking pag-iisip. Kasi minsan po, di po ba, merong dumarating na, bawa, katulad, lalabas ka, may nakita kang, ang iksi-iksi naman ang suot nito. Ay, ako naman, sabi ko, Lord, ako naman, ang ginagawa ko, Lord, baguhin mo po to. Lalo na, pag po tayo, ako po din ang taong mahilig din po sa mga shorts. Opo. Hindi naman masama, wag lang yung very, Pero dahil nga po, lalo na, pag pupunta po ng simbahan, ng church, ilulugat po natin ang ating pananamit. Yung pa isang respeto sa Panginoon. Kaya ang masasabi ko lang po, itong Pasko ay, di ba may kanta nga po na tayo ay magbigayan, pero dapat po ay, yung pagbibigay natin, ay dapat ay, yun ay taas sa puso natin, at saka yung pag-ibig, yun nga, sabi nga, mahirap mahalin ang kaaway. Pero dahil nga po tayo ay isa na tayong chosen, tayo napili ng Panginoon, so ipakita natin, iparamdam natin na ngayong Pasko, kung meron po tayong maitutulong, do it po. Kasi sa totoo lang po, masarap. Ako po ngayon, ako umiiyak sa Panginoon. Alam na, Lord, naging iyakin na po ako mula nung po ako sa gawain na to. Ang lagi kong hinihiling po sa Panginoon, alam ng Lord, yung masabi ko, Lord, bigyan mo ako ng maraming pera. Totoo po yun. Maraming nangangailangan ng tulong, maraming ministry, marami, di po ba marami. Pero hindi mo natin kakayanin ng pawis.
Pero ang sabi ng Panginoon, anak, kung anong meron ka, kung anong kaya mo, di ba? So, kung paano, sabi natin, mahirap tayo, hindi po yung katwiran. Kung halimbawa, may piso tayo at meron tayo at may kaunti tayong pagkain, share it. Kasi alam niyo po, ako po kasi sa aking experience po ha, the more na po ako nagbibigay, ang balik po ay hindi lang 10 times. Totoo po yan. Kaya ito pong Pasko, di po ba nagtitinda ako? Sabi ko, Lord, hanggang ngayon, sabi ko, Lord, meron akong bagong mga products, sana ma-sold out kasi may maraming naghihintay ng mga, alam niyo na po, tapas ko, ano po. So, ang ano lang natin, hingin mo natin po sa Panginoon at ibibigay po niya ang kaparaanan. Ano po. So, dahil tayo iisa, kami ay natutuwa, naging parte kayo ng aming buhay, na talaga naman po, kayo nagpapaiyak sa buhay ko, lagi ko sinishare sa asawa ko, na talagang, I'm so blessed. Talagang excited po ako pag may gawain, at talagang, masasabi ko po na yung tunay pong pagmamahal at yung nararamdaman ko po, yun ay, dahil nga tayo ay nakilord, yung Holy Spirit po. Dahil kung tayo walang pakialam, dahil minsan di po mabadli namang wag nang humali sa gawain, pero kulang po ang aking linggo kung wala kayo sa buhay namin. Kaya ang masasabi ko lang po, patuloy lang tayong magtiwala sa Panginoon, gumawa ng mabuti. Tao lang naman po tayo, pero hihingi agad po tayo ng kapatawaran at we try po na improve natin po yung mga pagkakamali at yung mga magiging kasalanan pa natin sa Panginoon. Kasi talaga pong mahirap po pagka nagkasala po tayo sa salita sa gawa, mahirap pong kalaban ng konsensya. Ano po, so Merry Christmas po at saka enjoyin po na natin kung anong ibigay ng Panginoon na biyaya. Yun lang po, salamat po. Christmas. Merry Kasi Christmas. ayaw ko lang parang maalala yun. Kaya lang parang gusto ko talaga siyang mag-stand sa isip ko, sa puso ko yung pag-share dito. Yung po kasing asawa ko na namatay sa cancer. Simula po nung parang, kasi namatay po siya October 1. Tapos sabi ko, bago po siya mamatay, naka-anniversary pa kami ng 41 wedding anniversary. Bago po siya, 29. Tapos pagka siya namatay na siya. Tapos nung dumating po yung araw ng Pasko, doon na po ako talagang parang buhong-buho na yung mundo po. Dahil sanay po kami na nagsasama tuwing kahit Sunday, nagsisimba kami. Tapos parang hindi ko po talaga siya kayang yung katawan ko sa simbahan. Ang tamaan ng loob ko, sabi ko wala na yata, parang hindi ko na kayang umarap na sasabing may Pasko pa. Umupo po ako sa tabi ng kalsada, sa tapat namin, hindi na lang talaga ako magsisimba kasi pagdating doon sa yung sa nung pari na sabi niya, magkano ba yung takot ko na hindi ko na matawagin sugat. Peace be with you, opo. Hinahalikan niya ako. Kaya, sabi ko parang ang sama-sama ng loob ko. Pagpasok ko po sa bahay, sabi nung anak kong lalaki, ma, bakit hindi ka nagsimpa Pasko ngayon? Wala ng Pasko, sabi ko. Bakit si Papa lang ba ang Pasko mo? Sabi niya. Bakit ako na konsensya ko kasi tumulong yung luha niya. Si Papa lang ba ang Pasko mo? Sabi niya. Tapos, pumasok na po ako sa loob, yumakap talaga sila sa akin. Sabi niya, ma, ang uni pa man kami, sabi niya. Ako man lang si Papa, yaon man lang sa paligid, sabi niya. Gumawa man siya, yaon man kami mga aking mo. Tapos, parang nagwayan po ako ng loob. Sabi ko, naramdaman ko, hindi lang pala sa isang tao nawawala yung kasiyahan para sa mga okasyon na ganyan. Sabi ko, salamat po, Diyos ko, parang tipising mo yung kaisipan ko na hindi lang talaga natatapos ang kaya pinag-halagan ko po talaga na araw-araw lagi ko pong sinasabi sa kanila tuwing pabangon ako na at kung nagpapaalala, sabi ko sa kanila araw-araw, mahal ko kayo. Araw-araw po lagi pasto sa akin yan, kahit makukulit, kahit na may problema. Kung tinatanggap ko na lang sa kanila, talagang kasama sa buhay yung mga ganyan pagkakataon. Pero araw-araw ko napaalala sa kanila na mahal ko talaga sila.
buhay ako. Opo. Yung Pasko para sa atin araw-araw lagi. Amen po, amen. Ang ganda naman po nung Kaya, ano na yun, Christmas. testimony. Tama din po. Na, Amen. oo nga naman, hindi lang naman siya ang Pasko. Pero po, masakit din naman talaga na ilang taon, dekada na tuwing Pasko ay kasama mo siya. Tapos, biglang yung Pasko na yun, hindi mo na makakasama. Pero at least po ngayon, lalo na at nalalaman natin yung tunay na kahulugan ng Pasko, makakatulong din po yan. Tapos yung mga alaalang naiiwan niya, magpapangiti na lang po sa inyo tuwing Pasko. Yan. Sino pa po ang may sharing? Ako naman, patutunin po. Kasi siyempre po, bago darating ang Pasko, mausap ko yung mga pamilya kung anong gagawin. Ako sa akin po, hindi pa ako na ng ng pagdadating po ang Pasko. Kasi sabi ko lang, sama-sama tayo. Mm. Yun lang. Masaya na kami doon. Yung kompleto lang po yung pamilya. Opo, kompleto ang pamilya. Opo. Kompleto ang pamilya, may kalusugan, madami pong ipagpapasalamat. Madami pagpapasalamat pag-araw na. Amen. At naman nakalagay ng mga pagkain, no? Mhm. Opo. Sa Ano man po. karamdaman. Okay na po yun sa akin. Yun ang pamigay. Jesus. Yun ang pamigay. Ayun, tapos sigurado po ngayon, mas malalim na yung kahulugan ng Pasko sa atin na may pagkain, may pagpipray na natin. Unang-una, thank you Jesus. Kung hindi ka pumunta dito, wala na kaming pag-asa. Walang pag-asa po, di po ba? Yun, kaya thank you kay Jesus. Oh no, may insight po. Merry Christmas. December 8 na. Maraming bagay na talagang dapat at pasalamat, lalo sa kalusugan nating lahat. Totoo. Dahil nakakahinga ng libre, walang babayarang oxygen. So, yun, Amen. yung bagay, yung gumigising tayo araw-araw, walang. Yan. Amen. Amen, amen, amen. Dumaloy po ang kagalingan, mga biyaya na manggagaling sa iyo. Salamat Ama sa buhay. Salamat Ama sa hangin na amin nalalakap. Salamat sa pagkain amin nakain. Salamat Ama sa mga damit, sa mga kasuotan na aming nasusuot dahil yun ay lahat ay biyaya mo Ama. Mahal Ama, hinihingi kong pagpalain mo po ang aming gawain na ito, Lord. Si Brother Alex po sa Bahamas at ang pamilya niya. Ganon din po ang aking BFF na si Christina at ang family niya. Ganon din po si Ate Joy na wala man ngayon. Pagpalain mo po siya at ang kanyang pamilya at ang buong pamilya, Lord. At ganon din po ang Bicol. Salamat Ama sa tahanan ni na Mama Lu at Papa Lu sa pagkakaroon ng lugar kung saan namin ginagawa itong gawain. Salamat Ama dahil you provide everything, Lord. Financial, spiritual, at emotional. Salamat po sa mga member, Lord, sa mga kapatiran dito na talagang Raynor Shan ay talagang andyan sila. Isang patunay po na talagang mahal na mahal po nila kayo, Lord. Kaya, hug them, comfort them, Lord. Lord, hiningi ko po ang tatagagalingan po ng asawa ni Sister Rosana, Lord. Yes. Napagalingin mo po siya. Yes, thank Sabi you, mo Lord. nga, Lord, na humingi, lumapit, tumawag sa iyo. Lord, alam kong ikaw lang po ang magiging doktor ng lahat. Kung Yes, sino man po yes. may karamdaman din sa bawat pamilya ng naririto ngayon, Lord, at sa mga taong may mga karamdaman, Lord. Lord, I know you're a good provider. You have a good power for healing, Lord. Yes. Kasi lagi ako nagdadasal sa iyo, Ama, na talagang idaloy mo po ang iyong mga kamay sa bawat isa sa amin. Sa lahat ng may karamdaman, Lord, Yes, hallelujah. sa asawa po ni Sister Rosana, kay Ronnie, sa lahat po kung sino man po may mga karamdaman, si Brother Alex, Lord, talaga pong isa pong patunay, Lord, ang mga pinakita mo na talagang andyan ka dahil yung kagalingan na ibinagay mo po kay Brother Alex,
hanggang ngayon iniiyak ko sa iyo, Lord. Salamat po at patuloy mo po siyang pagalingin. Amen. Ganun din po Amen. si Mama Lu, si Papa Lu, lahat po ng mga miyembro, Lord. Lord, hinihingi ko po magbigay ng kalakasan ang mga salita na nanggagaling sa iyo. Yes. Nawa po yung magamit nila sa pang-araw-araw, Lord, dahil sabi mo nga, lahat ng mga nakasulat sa Biblia ay lahat ay mga salita at mga pangako mo, Lord. Kami po ay nagtitiwala sa iyo, Lord. Kaya kung ano man po yung mga kahilingan namin, Lord, financial, kung ano man po, Lord, ikaw lang po ang magbibigay, wala pong iba, Lord. Kaya salamat, Ama, at patuloy mo pong pagsamasamahin kami at reach out din po sa mga tao pang hindi nakakakilala sa iyo. Yes, Gamitin mo po yes. ang bawat isa sa amin, Ama, Lord, to reach out other, Lord. At saka bigyan mo po ng kalakasan, ng loob itong mga membro, Lord, na bigyan mo po sila ng wisdom and courage to share your word, Lord, na para mas marami pa po maabot ng iyong mga salita, Lord. Salamat, Ama, dahil there are blessings in our lives, Lord. Salamat po at iluklok mo po kami dito ng aking best friend, Lord, na ginagamit mo lang kami, Lord. At we are very thankful for that, Lord, na patuloy mo pong linisin kami. Yes. Bigyan ng Amen. wisdom and courage kung paano mahihigit po, Lord, ang iba, Lord. Salamat po sa lahat ng mga presensya mo sa bawat isa sa amin, Lord. Dahil alam namin, Lord, ikaw ang Diyos na totoo. Ikaw ang Diyos na laging nandyan. At embrace us, Lord. Comfort each and every one, Lord, ng iyong pagmamahal, ng iyong mga kailangan ng bawat isa, Lord. Lord, salamat po sa lahat-lahat. Kaya alam namin na ang salitang salamat is not more than enough. Pero yun lang ang lagi masasambit namin. Kaya samahan mo kami sa araw-araw, sa linggong ito at sa darating pa, Lord, na dumami pa at magkatipon-tipon pa po kami, Lord. Kaya, Lord, bless Philippines also, Lord, sa mga madami nangyayari, Lord, sa gobyerno, Lord. Lord, ikaw ang nakapatin ng lahat. Bless America, bless Israel, Lord, bless all over the world, Lord. Sa lahat ng mga nasalanta ng bagyo noon, dito sa Amerika, sa Pilipinas, at all over the world, Lord. Alam ko, Lord, you are the answer. You are the one who will provide what we need, oh Lord. Kaya, ikaw lang po din ang may kagalingan para sa mga taong lumalapit sa iyo, sa mga taong may mga cancer, sa lahat mga taong lumalapit sa iyo, Lord. Ako umiiyak at lumalapit sa iyo na pagalingin mo na po sila. Gamitin mo ang mga doktor, Lord, at mga gamot na kanilang iniinom. Ama, salamat po at sana'y patuloy po kami makapagsilbi sa iyo, share ng salita mo, Lord. Ang bawat isa sa amin, Lord, na kami ay magkaroon ng kalakasan ng loob na ma-share ang iyong blessing, Lord. Lord, hinihiling ko din po itong pong mga prayer request, kung ano man po itong mga nakasulat dito, Lord. Ako po yung umaasa at alam ko pong ibinigay mo na, Lord. At ngayon nga po, tinatakda mo lang po in your time, Lord. Yes, Kaya magkaroon po sana ang bawat isa ng patient na mahintay nila yung mga kasagutan na yun. Pero Lord, salamat at minahal mo kami. Samahan mo kami at lahat po ay give us Nagsimot na kami ng pang-araw-araw na kaligtasan, Ama. Salamat po sa lahat ng ginagamit mo, Lord. Salamat sa mga biyaya mo, Lord. In Jesus' name, amen po. Amen and amen. Amen. Muli po, ang ginagamit po natin ay sabi po sa Proverbs or sa Kawikaan 18:21 na death and life, buhay daw po at kamatayan o pagpapala o hindi pagpapala ay nasa power ng ating tongue. At lahat ng mga sinasabi natin, wala pong ibang kakain, tayo din. Tayo din po. Kaya i-declare na natin yung the best para sa buhay natin. Pag sinabi natin muli, I am rich! I am rich! Yun. Yun ang sabi ng Lord, di po ba? Sige po, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. I am rich! Yes, amen. I am strong. I am rich. I am strong. I am rich. I am strong. Ang sabi po ni Jesus, do not worry. Be happy. Yan. Banal na ingay. Huwag niyo pong, thank you, Lord. Thank you. Sige po.